simulan natin yung kwentuhan natin dun sa pinaka-basic, fundamental na katanungan. At sa tingin ko, mag-agree kayo na medyo pinakamahirap sagutin na katanungan. No? Bakit linguistics? Bakit nyo pinasok tong grad program na to? At bakit nyo napagdesisyonan na mag-aral sa scientificong paraan sa wika? Pwede bang mauna na ako? Okay lang mag-start ako dun sa conversation natin. Kasi yung kwento ko sa linguistics ay, syempre, sisimulan ko sa undergrad, sa college. Ang origin story ko talaga sa pag-take ng linguistics ay meron ako kakilala galing sa high school ko na nauna nang mag-take ng linguistics. Tapos, nung nasa first year na siya, nag-take na siya ng linguistics 110, kinuwentuhan niya ako na pag-graduate pa lang ako ng high school noon, sinabi niya, di ba mahilig ka sa wika, saka sa literature? Basically, mahilig ka sa wika, so baka magustuhan mo tong linguistics. Baka pwede mong i-consider tong i-apply sa UP. So, to cut the long story short, nandito pa rin ako. Dahil dun sa usapan namin yun, fourth year high school ako. Tapos yung pagpasok ko sa masters ay buhat na rin nung kagustuhan kong magpatuloy sa pagtuturo sa linguistics. At alam ko na kung magpapatuloy ako sa pagtuturo ng ling, kailangan ko ng graduate degree. So yun yung motivasyon ko sa pag-take ng masters. Ako, hindi ko masasabi na nagsimula ako na may interest talaga sa linguistics. Nung undergrad kasi, 2 taon din ako dun sa una kong program, sa ENG. Tapos, nung nagdesisyon na ako na mag-shift out sa program na yun, parang hindi rin linguistics yung una kong choice. Parang marami pa akong ibang kinonsider na mga programa. Tapos, nung second year, second sem, naalala ko, parang may na-enlist na ako na ibang courses doon sa programa na gusto kong lipatan. Pero meron akong isang kurso na hindi ko makuha-kuha. So, sabi ko, ika-cancel ko na lang lahat ng courses na na-enlist ko na. Tapos, pumunta ako dito sa department. Nakita ko Miss Dots pa sa Ling 110 ni Sir Vinci. Ayan. So, nag-enlist ako doon kasi pre-enroll ako ng Korean 1011 at iba pang courses na makikredit dito sa PA Ling program. Tapos, nung nag-Ling 110 na ako, parang nagulat ako doon sa mga pinag-aaralan kasi naalala ko dati, nung nag-aaral kami ng phonetics, may Pinoy henyo si Sir Vinci. So, parang ako, tinatanong ko rin yung sarili ko, gusto ko pa ba ito? Ganyan. Dito ba ako lilipat? Pero nung natapos naman na yung kurso, parang na-realize ko na isa pala talaga yung pag-aaral ng mga wika sa mga interest ko. So, ayan. Tinuloy-tuloy ko na siya hanggang sa nakagraduate ako sa BA Ling program. Tapos, nagtuloy naman ako sa MA Ling program dahil nga kahingian siya doon sa pagiging guro dito sa department. Thank you, Noah. Dako naman tayo dun sa next question na alam ko lahat tayo dito sa itinagal natin sa degree program na ito. Marami tayong naging interest. Marami tayong ginawang papers, marami tayong ginawang research projects at iba-iba din talaga yung sakop nun. Pero para di tayo maubusan ng oras, no? Magkwentuhan lang tayo dun sa ano yung pangunahing research interest natin. And without a doubt naman siguro yung pangunahing research interest natin ay nakatali dun sa tinapos nating mga thesis or kasalukuyang tinatapos. So, pwede natin siguro pag-usapan kung ano yung mga saan tayo nauwi, kumbaga, sa pananaliksik or research sa linguistics. Ako naman, ang unang interest ko talaga ay phonology. Dahil mahilig ako sa tunog and I think isa yung tunog sa may diverse connections sa ibang levels ng wika, kagaya ng mga salita, tsaka sentence, at saka kung ano yung malaking role ng tunog sa iba't ibang klase ng mga salita, yung mga allomorphs ng isang salita. Tapos kung paano nito hinuhubog yung mga sentences na pinoproduce natin. Later, mas naging interested na ako sa language description dahil napapaloob naman yung pag-aaral ng palatunugan or ng phonology sa language description. Yung interest na yun ay nakatuon lamang sa mga wika sa Mindanao, and ang unang wika talaga na
binala kong aralin ay Mandaya. Pero dahil malayo, tsaka takot ako sa mga buhay at tsaka banakon, so hindi ako tumuloy. Well, fieldwork hazard naman kasi ang mga buhay at tsaka sabi nga ni Crowley, walang kwenta yung fieldwork kung hindi ka makakauwi ng buhay. Ganon. Tapos, ayun, from Mandaya, lumipat ako sa Bagoboklata kasi mas accessible siya. Yeah. Pero, more importantly, nanganganib kasi yung Bagoboklata. Hindi nire-reflect ng condition ng Bagoboklata yung IGAD status niya. So, kaya, yun yung ginawa kong thesis. And, ayun, ang long-term goal ay mapag-aralan yung iba pang mga wika sa Mindanao para ma-typologize na. Yeah. Thank you. Joanne. Ako naman, ang research interest ko talaga ay historical linguistics din, katulad kay Dave. Nito lamang, yun nga, nagkaroon kami ng conference sa ICAL. Yung papel na inulat namin tungkol sa paglitaw ng E at O sa mga lingwahe sa Pilipinas. Tapos, yung interest ko kasi nagsimula din dahil sa interest din ng bata. Siyempre, parang halos lahat naman yata ang introduction ay Indo-European branches, gano'n. Kaya nagka-interest ako doon. Kaya parang gusto ko rin malaman yung sa Pilipinas, kung paano yung parang pagpapangkat, yung ano yung mga magkakalapit na pamilya, gano'n. Tapos, sa totoo lang din, yung mga naging papel ko sa linguistics, medyo kalat-kalat din. hindi naman sila di sila kompletamente na puro historical linguistics. Pero dun sa thesis ko kasi actually may pagka-historiography siya. Not exactly historical linguistics, pero kasi gumamit ako ng mga arte doon na hindi ko alam kung sa paglilingwistika ng ibang linguista ay gumagamit sila ng mga tala basically ng mga pare nung unang panahon, pero parang yun nga yung sa parang sa in pursuit of like my graduate studies o sa graduate studies ko, parang naisip ko rin na pwede rin namang silipin, baka may merit naman yung mga sinabi nila sa historical when it comes to historical linguistics, ganon. So ayun. So maganda no na makita ng audience natin na kung sila ay nagbabalak na pumasok dito sa graduate program, madalas talaga nagbabago. No, yung akala mo ay yun yung talagang gagawin mo. Minsan dadaling ka talaga ng mga classes na itatik mo, yung mga professors na mai-encounter mo. Tsaka yung panahon. Panahon, di ba? COVID. Pandemic, di ba? Sino ba naman mag-aakala na mangyayari yung bagay na yun? So, maging ano din sila, maging flexible at maging open sa pagbabago kasi mga circumstances di natin kontrolado yan. O sige, dako tayo dun sa third. Ito medyo nakakatuwa / nakakatawa. Pwede ring nakakatakot, reliving past experiences. Pero sige, tingnan natin kung ano mapapag-usapan natin dito. Ano ba yung mga karanasan natin bilang master's student sa linguistics? Meron ba tayong mga paboritong klase o kurso? May mga tumatak ba sa isip natin? Meron mga, ano naman yung mga challenging parts? Alam ko marami to, pero ano siguro yung pinaka-striking or pinaka-tumatak sa inyo na karanasan sa field,
gawain sa klase, isinulat, ano man yan? Sa akin siguro, ang pinaka-memorable na klase ko bilang graduate student sa department ay yung Link 285 ngayon, nung nag-group tayo. Nag-group tayo kasi masaya, nakakapagod, at medyo, masaya at nakakapagod kasi umabot kami ng alauna ng madaling araw para sa pagsusulat ng papel. Tapos, ang kinain lang namin ay yung mga nandyan sa gilid-gilid. Para matapos, kasi parang ang aim namin, makapag-present kami sa isang conference. As a group. Yun, nakakatuwa kasi parang nakita mo yung dedication ng mga tao, wala akong nakitang reklamo. Tapos iba-iba kami ng mga topics. Tapos doon ko kasi na-realize na kapag nandito ka sa department, kailangan mo talaga ng pasensya, determination talaga to finish. Kasi uwing-uwi na talaga ako nung galing pa ako sa work. Tapos hindi ko akalain na abot ako ng alauna. Sa madaling araw, may pasok pa ako ng 5 a.m. ako magigising kasi may pasok ako ng 7:30. Ayun. Pero at that point kasi, yung paper namin na yun, nagamit ko siya sa isang conference. Yun yung medyo unang conference ko na nagamit ko, at very thankful ako dun sa mga kasama ko kasi parang ang hirap namin nabuo yun kasi ang daming mga conflicting na ideas at saka perspectives. Pero 5 pages lang siya. Ganun. So parang ako, wow. Pinagdaanan ko to ng ilang oras pero 5 pages lang yung paper na yon. Pero masaya yung ano na yun. Siyempre aside from 207 tsaka 206 na subject. Ayun, yun, enjoy ko. So, ayun. So, ang dami kong mga kwento rin tungkol sa karanasan ko sa bilang Ling major. So, baka obvious na yung paborito ko was yung historical linguistics, lagi kong binabanggit. Pero yung pinaka-challenging, I agree with all of you. I am so sorry sa Zaide. So yun yung Yiddish for lolo. Zaide, Chomsky or Chomsky, kung yun yung gusto mo sa heritage language, yan na sa Yiddish. Pero ang hirap ng mga teorya at saka yung gets ko naman yung mga generative at ganun. Pero grabe pinahirapan. Kaya nasa Facebook yung meme mo na parang incomprehensibles, parang gano'n. Pero, ayun, may marami kong mga, masayang mga karanasan sa Ling major experience ko. So, actually, yung pinaka-nagustuhan ko sa MA Ling, actually, it was the friends. For example, meron kaming mga sabaw na linguistics jokes sa labas ng classroom. For example, parang yung sa semantics, nag-joke si Nate. Shoutout kay Nate Kapinpin na parang, I devoured the pansit. Parang ganun. O yung parang ginagamit yung parang proto-language form na parang hayop siya. Proto ganun. So, dun tayo sa next question. Paano nyo na-apply ang Ling sa kanya-kanyang profession or trabaho? Ako naman, bago ako magsimula magturo, nagagamit ko yung linguistics kasi sa pagdo-document ng pagbabaklata at saka pagde-describe. Pero mas nagagamit ko siya para maipaliwanag kung paano ba umiiral yung mga katangian ng bagabaklata sa mga tao na hindi naman or walang background sa linguistics. Kung paano ma-simplify or maipaliwanag sa madaling paraan kung ano ba yung mga katangian ng wika nila, kagaya ng bakit may mga long consonants or may geminate sa wika nila, bakit may mga kinakaltas, bakit bumabalik yung mga kinakaltas kapag naglalapi, yung mga ganong bagay. At yung mas malaking ambag ng linguistics sa pagbabalik ng dignidad ng mga speakers kasi biktima lang din sila ng ng mga unfair language policies at saka ng dahil hindi dominant language yung wika nila sa Davao City,
So, naturally, kailangan nilang mag-adapt doon sa wika na mas ginagamit ng nakararami. Pero ngayon na nagtuturo na ako sa UP Mindanao, isa kasi sa 4 fields yung linguistics. So, para mapaigting tsaka mapalakas namin yung training ng mga anthropology major sa department namin. So, ayun. Kaya nandoon ako. Yun yung ambag ko sa department namin. Ako naman, since medyo madami akong tinuturuan, kasi iba-iba, medyo nasa komunikasyon, literatura, ayun. Dati meron akong linguistics pero nawala na yun. So ngayon, komunikasyon at saka literatura. So sa komunikasyon kasi medyo aligned talaga siya dun sa semantics at pragmatics na ano ko kasi medyo madali kong ipapaliwanag sa aking mga estudyante kung ano-ano yung mga layers of communication na nakapaloob sa isang statement. Yun. At ano-ano yung mga kakayahan ng bawat tao depende sa kanilang kultural, personal, at mga iba pang aspeto. For example, galing ka sa isang grupo na ito at may mga anong tawag dito? May mga jargons lang na hindi mo maintindihan. Madali ko lang na ipapaliwanag. Usually kasi, for example, sa komunikasyon, ang naano ko sa kanila, ano yung gamit ng mga modals, ganun. Tapos ano yung interaction ng verbal at saka verbal. So mas madali kong na ipapaliwanag sa kanila sa context kasi mas may background nga ako sa pragmatics at saka semantics. Sa literatura, medyo bias ko yung yung parang sabi ni Eds, yung language policies. Pag nakarating ako sa section ng literature na yon, ang haba ng panahon ko na inilalaan ko para, for example, lalo na sa Philippine literature kasi, most of the time, kapag nag-aaral, ewan ko kung ito ba yung nag-aano, pero ako kasi nagde-design ng curriculum ko. Pero yung mga nakakita ko kasi, kapag nag-aaral ng, for example, world literature sa Philippine context, hindi nila masyadong pinibigyan ng pansin yung parang development ng Philippine literature gamit ang mga wika ng Philippines. Parang pahapyaw. Pero kapag sa world literature, parang okay, development of Philippine literature in English, ang haba ng discussion niya. So kapag may ganun na usapan na, ang haba talaga ng discussion ko na feeling ko yun lang yung ambag ko sa yung field na yon, as much as meron akong maipasok na the use of Philippine languages or parang ambag ng mga wika ng Pilipinas sa literatura ng Pilipinas, ginagawan ko talaga siya ng paraan. So, yun yung medyo ko dito, paano ko ginagamit yung karanasan ko yung English. At of course, aside from that, medyo yung pagsapin-sapin ng mga bagay at saka paghimay sa research at pananaliksik. Kasi, yun nga, nagtuturo din ako ng research. So, nakakatulong ako minsan. Pero syempre, hindi ko ginagamit yung mga concepts. Hoy, pangit yan. Ganun. Na ginagamit. Sige, ano lang natin to, himay-himayin. O kaya, gamit tayo ng ibang perspectives. Ganun. Kasi, mahimay talaga yung mga naging teachers ko sa department kasi, yun, sobrang himay nila sa mga bagay-bagay. Shoutout kay Sir Tuti, ganyan. yung pabalik-balik yung papel mo, ganyan. Pero worth it naman kasi nga, ito yung mga experiences talaga na kung bakit ako nag-enroll sa UP at lalo na sa department. Kasi alam ko na medyo ganun yung tawag dito, para bang alam ng mga tao outside ng universidad. Yun lang po. So, sige, punta na tayo dito sa medyo hard-hitting question din po. So, punta na tayo sa last question. Batay sa ilang taon ng pagiging grad student, ano yung halaga? Ano yung merit ng pag-aaral ng linguistics? Parang ito na yung big picture. Sa karanasan natin, bawat isa dito, paano natin nakita kung ano yung ambag nitong pinag-aralan natin sa mas malalawak na usapin or mas malalawak na kaabalahan or concerns ng mga tao at mga komunidad. Tutunan kong mag-isip
iniisip tungkol sa, hindi lang yung parang sa paglilinguistics, kumbaga, hindi lang yung parang tawag dito, halimbawa yung typology, mga technical na aspekto ng linguistics na critical. Pati nga yung mga halimbawa yung mga sinasabi sa social media na parang yung lingwaheng to may 74 na salita para sa ganito. So, ibig sabihin ganito, ganyan. Mga ganong kuda, mga ganong pera sa social media, parang mas critical mo na siyang titingnan. Tapos, hindi mo siya paniniwalaan agad kasi tapos, alam mo, meron ka ng, kumbaga may lente ka ng matitingnan dun sa mga ganong issue, tall tales, kumbaga. Gusto ko yun. Tapos, siguro rin isa sa mga naibigay sa akin ng linguistics yung lawak, napakalawak pala ng mundo, na parang ang daming lingwahe, ang daming pagtingin oo. Ang daming palang pwedeng kasi kasuhin, mga ganon. Ayun, parang ang lawak pala ng mundo, ang dami palang parang sa salita para dito, meron silang ganito, ganyan sa sistema nila. Kaya parang nagbigay siya sa akin ng parang gagawin sa susunod na ilang taon ng buhay ko. Sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong uri ng paglilingwistika gusto ko. Pero sa ngayon, bitbit ko yung mga aral at natutunan na yan. Thank you sa mga sagot niyong lahat. As we close this episode of the Oral History Project, ano ba yung mga final words natin para sa mga kasama natin dito sa Link Community? Lalo na dun sa mga nagbabalak pumasok sa grad program. Wag na. Bilis naman. It's a trap. Unanimous pa tayo. O, sino na lang yung gusto? Kung sakaling yung audience natin, yung nanonood ng episode na to ngayon ay nag-iisip, nagbabalak na pumasok sa Master of Arts in Linguistics or pwedeng sa PhD in Linguistics, ano masasabi mo sa kanila? Sa lahat naman to, pero mientras nagtatagal kayo sa pagsusulat ng thesis, lalong tumataas yung duda sa sarili, kaya bilisan yung magsulat. Practical na advice. Yeah. Parang madami kang kailangan isipin na ready ka ba sa mga responsibility, tulad nga ng nasabi natin, responsibilities na hawak mo ay or makikipag kapwa-tao ka, lalo na sa mga communities. Yun, isang responsibility doon. Hindi lang kasi siya problem sa pananaliksik na kailangan ko magsulat ng papel, pero problema mo siya, for example, madami din kasi mga other factors na papasok dun sa picture habang nag-research ka about languages. Yun, yung kanilang status, mga ganyan, paano ka mag-share ng sentiments mo with them. Okay lang ba na putak ka ng putak doon? Ay, hindi mali yan yung mga ginagawa sa inyo. Ganun ba yung dapat? Yung sasabihin ko is, try your best, padayon pa, na kahit na nahihirapan ka sa mga iba, like, kung matutuloy ka, makikita mo rin yung di ba, sinabi nila sa English, the light at the end of the tunnel. So, ganda yung mga sinabi ni Nayoka sa kanina, Benny, na mahalaga na balikan mo yung motivasyon mo sa pag-aaral ng kung bakit ka pumasok dito sa graduate program na to. Kasi yun yung pangunahin mong puhunan para matapos mo siya. Kasi hindi siya madaling gawin. Mahirap talaga siya. Hindi yung basta nakapagtitik mo lang yung mga kurso, tapos enroll ka lang, tapos graduate ka na. Hindi siya ganyan. Marami kang kailangang timbangin. So, timbangin mo pa kung importante ba sa akin na makagraduate para may isa pa akong diploma? Mahalaga ba sa akin makagraduate? Wala lang, para lang may MA degree ako, ganyan. Kasi sa dulo nun, parang babalikan mo,
parang worth it ba itong ginagawa ko? Ganyan. Kasi dapat lagi tayong merong mga mas malalim na motibasyon. Halimbawa yung sinishare ni Eds, yung nagustuhan niya na makapag-document ng mga wika sa Mindanao, ganyan. So dapat hindi lang siya yung bigla mo lang naisip na magliling ako ganyan. May quarter life crisis ako. Ito na, papasok na ako sa programa. Ganyan. Hindi siya ganon. Hindi siya madaling desisyon. Kailangan internal yung motivation eh. Hindi pwedeng magaling sa ibang tao kundi sarili mo. Tsaka pep talk. Oo. Parang minsan pep talk mo yung sarili mo. Maraming salamat. Go Longs. Cute na kayo Ganda sa... lang. Akala ko, go Longs. Go lang. Si Poirot. Si Poirot. Sino ba yung Poirot? Sino? Pang oral history project yung Poirot. Na ano,